Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng security environment sa Indo-Pacific, unti-unting nagiging mas malinaw ang direksyon ng modernization ng Philippine Navy. Hindi na lang ito usapin ng pagbili ng bagong barko, kundi pati ng tamang kombinasyon ng training, interoperability, at strategic partnerships, pati na rin ang praktikal na pagkuha ng mga pre-loved, pero may kakayahan pa ring magbigay ng tunay na combat value. Dalawang mahalagang balita ang lumabas kamakailan na malinaw na nagpapakita kung saan papunta ang Philippine Navy. Una, ang planong pagpapadala ng pinakabagong frigate ng bansa sa Australia para makilahok sa pinakamalaking naval exercise ng Royal Australian Navy. At ikalawa, ang muling pagbuhay ng diskusyon ukol sa posibilidad ng pagkuha ng used Singaporean Victory-class corvettes, na ayon sa ilang defense observers ay bagay na bagay sa operational requirements ng Philippine Navy. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang unang balita. Ayon sa ulat, nakatakdang mag-deploy ang Philippine Navy ng isang frigate upang lumahok sa pinakamalaking naval exercise ng Australia. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 7 taon na sasali ang Pilipinas sa ganitong antas ng naval exercise kasama ang Australian Navy at iba pang allied at partner navies. Bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma kung aling barko ang ipadadala, dalawang pangalan agad ang lumutang, ang BRP Miguel Malvar at ang BRP Diego Silang, ang dalawang pinakabagong frigates ng Philippine Navy. Kung alinman sa dalawa ang mapili, malinaw ang mensahe. Hindi na lamang observer ang Philippine Navy sa malalaking multilateral exercises. Isa na itong aktibong participant, handang subukin ang kakayahan ng mga bagong barko, bagong systems, at bagong crew sa isang realistic at high-tempo operational environment. Ang Australia's largest naval exercise ay hindi simpleng ceremonial activity. Isa itong complex training event na sumasaklaw sa surface warfare, anti-submarine warfare, air defense, maritime interdiction, at coordinated operations sa ilalim ng isang combined task force setup. Para sa Philippine Navy, napakahalaga ng ganitong exposure. Dito nasusubok kung gaano kaepektibo ang sensors ng frigates, kung paano gumagana ang command and control system sa isang multinational environment, at kung gaano kahusay makipag-coordinate ang Filipino sailors sa foreign navies gamit ang parehong procedures at communication protocols. Sa madaling salita, ito ang totoong sukatan ng interoperability. Mahalaga ring tandaan na ang Pilipinas at Australia ay may lumalalim na defense cooperation sa mga nakaraang taon. Mayroon ng status of visiting forces agreement, regular joint exercises, at patuloy na maritime cooperation sa West Philippine Sea at sa mas malawak na Indo-Pacific region. Ang pagpapadala ng isang Philippine Navy frigate sa Australia ay hindi lang training decision, kundi isang strategic signal. Ipinapakita nito na seryoso ang Pilipinas sa regional security at handa itong gampanan ang papel bilang isang responsible maritime partner. Kung ang ipadadala ay ang BRP Miguel Malvar o ang BRP Diego Silang, malamang ito rin ay magiging pagkakataon para ipakita ng Philippine Navy kung gaano nakalayo ang narating ng modernization program nito. Mula sa dating focus sa patrol at constabulary missions, ngayon ay malinaw na tinutumbok na rin ang external defense at high-end naval operations. Ngunit habang abala ang Philippine Navy sa pag-deploy ng mga bagong frigates para sa international exercises, hindi rin ito isinasantabi ang isang praktikal na opsyon, ang pagkuha ng used but capable warships mula sa allied countries. Dito pumapasok ang ikalawang balita. Ayon sa isang defense post mula sa Bonds QPH Facebook page, habang patuloy ang pagpasok ng brand new vessel sa Philippine Navy, bukas pa rin ang posibilidad ng pagkuha ng mga pre-loved naval platforms mula sa mga kalyadong bansa. Hindi na ito bagong konsepto. Noong mga nakaraang taon, sinuri na ng Philippine Navy ang Pohang-class corvettes ng South Korea at ang Abukuma-class destroyer escorts ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ngayon, may panibagong pangalan na lumulutang, ang Victory-class corvettes ng Republic of Singapore Navy. Sa kasalukuyan, may 6 na Victory-class corvettes ang Singapore Navy.
Habang unti-unti nang pumapasok sa serbisyo ang mas bago at mas malalaking multi-role combat vessels o MRCVs ng Singapore, nagiging mas realistic ang posibilidad na magbukas sila ng opsyon para sa transfer ng mga Victory class sa Allied nations. Kung mangyari ito, maraming defense observers ang nagsasabing maaaring swak na swak ang Victory class para sa Philippine Navy. Isa sa pinakamalaking bentahe ng Victory class ay ang laki at displacement nito. Sa halos 600 tons lamang, mas maliit ito kumpara sa Abukuma at Pohang classes. Dahil dito, mas mababaw ang draft ng barko, na nangangahulugang hindi nito kailangan ng deep water ports. Ito ay napakahalaga sa konteksto ng Philippine Navy, lalo na kung iisipin ang mga pasilidad tulad ng Sangley Point Naval Base, kung saan kasalukuyang nakabase ang Jacinto-class corvettes. Sa madaling salita, hindi nakakailanganin ng malaking infrastructure upgrades para lamang i-accommodate ang ganitong klase ng barko. Isa pang malaking advantage ng Victory class ay ang propulsion system nito. Hindi tulad ng Pohang at Abukuma classes na gumagamit ng CODAG o Combined Diesel or Gas Configuration, ang Victory class ay all-diesel propulsion. Ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na usapan? Mas simple ang maintenance, mas predictable ang fuel consumption, at mas madali itong i-sustain sa pangmatagalang operasyon. Kahit all-diesel, kayang umabot ng higit 30 knots ang bilis ng Victory class, sapat para sa patrol, escort, at fast response missions sa loob ng Philippine Maritime Domain. Pagdating naman sa armas at sensors, hindi rin pahuhuli ang Victory class kahit maliit ang sukat nito. Ito ay may 76 mm OTO Malaro Naval Gun, isang system na pamilyar na sa Philippine Navy dahil ginagamit din ito ng ilang kasalukuyang barko. Bukod dito, designed ang Victory class para magdala ng anti-ship missiles at air defense missiles, pati na rin ang sensors na kayang mag-detect ng surface, aerial, at underwater threats. Siyempre, sa usapin ng transfer ng defense equipment, malaki ang posibilidad na tanggalin muna ang ilang sensitive weapon systems at sensors bago ibigay ang barko. Ito ay normal na practice at hindi dapat ikabahala. Sa halip, maaaring bumili ang Philippine government ng mga armas at sensors na naaayon sa sariling operational requirements ng Navy, at compatible sa existing logistics at training systems. Isa pang madalas hindi napapansin pero napakahalagang factor ay manpower. Dahil mas maliit ang Victory class, mas kaunti ang crew na kailangan nito kumpara sa mas malalaking combatants. Sa panahon ngayon na limitado ang manpower ng Philippine Navy, malaking bagay ito. Mas kaunting crew ay nangangahulugan ng mas mababang operating cost, mas madaling crew rotation, at mas sustainable long-term operations. Kung pagbabatayan ng edad, ang Victory class ay itinayo noong dekada 1990s, halos kapantay ng Abukuma class. Ibig sabihin, hindi ito masyadong luma kumpara sa ibang used platforms na minsang inaalok sa Pilipinas. Kung sakaling ialok ng Singapore ang mga barkong ito sa reasonable transfer cost, maaari itong maging isang golden opportunity para sa Philippine Navy na mabilis na madagdagan ang bilang ng capable surface combatants nang hindi gumagastos ng bilyon-bilyong piso para sa brand new builds. Sa kabuuan, malinaw ang pattern. Habang patuloy na ginagamit ng Philippine Navy ang mga bagong frigates nito sa high-level international exercises tulad ng sa Australia, sabay rin itong tinitingnan ng practical at cost-effective solutions para palakasin ang fleet sa mas maikling panahon. Hindi ito pagpili sa pagitan ng bago at luma. Ito ay tamang kombinasyon ng capability, affordability, at strategic timing. Sa isang rehiyon kung saan mabilis ang pagbabago ng power dynamics at patuloy ang hamon sa maritime security, ang kakayahang mag-adapt ang pinakamahalagang sandata. At sa mga balitang ito, makikita na ang Philippine Navy ay hindi na lamang humahabol, kundi unti-unti nang humahakbang bilang isang mas mature, mas confident, at mas capable maritime force sa Indo-Pacific. Kung ito ang direksyong tinatahak ng Philippine Navy, malinaw na ang susunod na dekada ay magiging kritikal sa paghubog ng isang hukbong dagat na hindi lamang sapat para sa kasalukuyan, kundi handa rin para sa mga hamon ng hinaharap.